Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 31 to April 6, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, Libra, let's see ano yung energies for you ngayong week na to, March 31 to April 6. Chop wood. So, I think you're going to be busy this week. Marami kang aasikusuhin. Aring merong general cleaning for some of you sa bahay ninyo. Or meron kang project, no? It's either sa bahay mo, sa trabaho mo, sa career, sa business, na talagang pagtutuunan mo yan ng pansin. Na parang doon ka lang nakafocus. Kaya lang, syempre, kung meron pang ibang mga importante na bagay sa'yo na kailangan rin ng attention mo, i-balance mo yung oras at panahon mo. Manage your time, okay? You also have imagine. So, yung iyong creative talents, your skills, talagang on point ngayong panahon na to, no? Marami kang mga creative ideas that you want na mangyari kasi tinan mo siya, hinihila niya yung moon papunta sa earth. So it's like yung moon is like yung wishes niya, yung kanyang mga desires. So I think some of you Libra, you're making things happen, no? Para sa mga gusto mo, yung mga desires mo. You also have Treasure Island. So, maaring yung iba sa inyo meron ditong shift or pagbabago, pwedeng paglipat ng trabaho, paglipat ng career, no? I think meron kang gustong patunayan para sa sarili mo. Yung iba sa inyo gusto nyong maging self-employed, yung parang wala kayong boss. Pwede ring magbi-business kayo. And yung iba naman, pwedeng mag-abroad, oo, yung tipong may may plano na mag-migrate kasama yung family mo. Your overall energy, the 8 of Cups, diba? Leaving a situation, walking away from a situation that is no longer serving you. Kaya nga siguro meron paglipat dito kasi it seems na gusto mong i-pursue yung creative talents mo or yung iyong gifts. Your challenge is the 10 of Wands. So, ngayong week na to, maaring marami kang responsibilities, maraming kailangang ayusin, asikasuhin, lalo na kung naglilipat or maglilipat ka ng bahay or lilipat ka ng trabaho. Diba? Medyo maraming errands na kailangang gawin. So, yun yung challenge mo, kung paano mo siya i-manage ng maayos, yung oras mo, panahon mo. Kasi marami kang priorities, marami kang kailangan ma-accomplish. So, ito yung panahon na wala ka dapat sasayangin na oras. At kung marami ka talagang kailangan gawin, mas maganda na planuhin mo na para lahat yan ma-accomplish mo ngayong week na to. And then, your opportunity is the 3 of Wands. Wow, ang ganda niyan as an opportunity. This is about expansion. This is about new opportunities outside of your comfort zone. O yung iba sa inyo nag-e-explore ng iba pang mga bagay na kaya nyong gawin. You are trying to discover yourself. Malaki talaga yung opportunity for you para sa abroad or business international. Kung nandun ka sa field na yan. And then your blessing is the 5 of Coins. So as a blessing, I think meron kang maayos na financial struggle in the past. Oo. Maaring meron kang gustong i-pursue pero hindi mo siya nagagawa dahil nanghihinayang ka sa mga bagay na dapat mong i-let go. But I think you realize na hindi ka makaka-move forward or hindi ka makapagsimula ng bago kung wala kang tatapusin. Diba? Makes sense. So, your money career, 5 of Wands. Very competitive ka sa trabaho.
maaring nakikita ka rin as a competition sa trabaho, sa business. Kaya nilalakasan mo rin yung loob mo para makipagsabayan sa field na yan, sa trabaho na yan, sa business na yan. And ang number 5 kasi is also about change, like shaking things up, energy shift. So, for some of you, pwede itong internal change sa work. Let's say, malilipat ka ng department or ma-assign ka sa ibang branch, ganon, ng trabaho mo. Your love life, you have the Hierophant. Yung iba sa inyo ikakasal or papasok sa isang seryosong relationship or committed relationship. Or maaring itong connection na meron ka is connected sa sa marriage, no? So if you are married, maaring meron kang inaayos na connection or relationship mo with your spouse. Or yung iba naman, pwedeng magpapakasal pa lang. So, nag-aasikaso na kayo ng inyong mga requirements, tsaka yung mga kailangan gawin para sa kasal. O, diba? Venus in Taurus in the 2nd house. So, yung iba sa inyo, you are in love, you are valuing, kumbaga binavalue mo yung relationship na meron ka ngayon. Yung iba sa inyo, bago pa lang sa sitwasyon na yan. You have Mercury in Gemini in the 3rd house. Mercury is the planet of communication, learning, and it's in the 3rd house. So, I think, komportable ka ngayon na may matutunan. Oo, kung yung iba sa inyo, may training, may seminar, may convention na kung saan natututo ka ng mga bagong kaalaman na tutulong sa'yo para ma-improve mo yung sarili mo. You have Moon in Capricorn in the 10th house. Very practical yung energy mo ngayon. Kung saan ka mas nagiging productive, yun yung binibigyan mo ng focus, yun yung binibigyan mo ng attention. Kung saan worth it. Love. Love people, love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. Yes, unahin daw, mahalin ang sarili. Hindi naman yan pagiging makasarili. Kasi syempre, kung hindi mo mahal ang sarili mo, paano mo mamahalin ang ibang tao? Kung sarili mo nga, hindi mo kayang mahalin, 'di ba? So, it all starts from within. It all starts within you. Ayan. So far, no? Kumbaga ngayong week na to, kailangan sumasabay ka sa pagbabago at open ka sa mga bagong experiences na dumarating sa'yo. Yan, yung mga opportunities. So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.